Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mga seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Pagpapakasal sa City Hall ng Japan habang tourist visa lamang ang hawak. Isa sa mga karaniwang tanong ng mga dayuhan sa Japan ay kung maaari silang magpakasal habang sila ay nasa Japan bilang turista lamang. Maraming nag-aakala na kailangan mo nang magkaroon ng work visa, permanent residency, o long-term visa bago payagang magpakasal. Ngunit sa ilalim ng batas ng Japan, ang karapatan na magpakasal ay hindi nakabatay sa uri ng visa ng isang tao, kundi sa kanyang legal na kakayahang magpakasal. Dahil dito, maraming Pilipino at iba pang dayuhan ang matagumpay na nakakapagparehistro ng kanilang kasal sa City Hall ng Japan kahit sila ay nasa bansa gamit lamang ang tourist visa o temporary visitor status. Ano ang tourist visa sa Japan? Ang tourist visa o temporary visitor status ay visa na ibinibigay sa mga dayuhang pumapasok sa Japan para sa turismo, pagbisita sa pamilya, pagbisita sa kaibigan, maikling negosyo o business meeting, at iba pang panandaliang layunin. Karaniwang may visa ito may ng 15, 30 o 70 araw depende sa nasyonalidad ng dayuhan. Bagamat limitado ang mga gawain na maaaring gawin ng tourist visa holder, hindi pinagbabawal ng batas ng Japan ang pagpapakasal habang nasa ilalim ng status na ito. Maaari bang magpakasal sa City Hall ang tourist visa holder? Oo, ang isang dayuhan na may tourist visa ay maaaring magpakasal sa Japanese national, magpakasal sa kapwa dayuhan, at magparehistro ng kasal sa City Hall ng Japan. Ang mahalaga ay legal siyang malayang magpakasal, wala siyang kasalukuyang asawa, kumpleto ang kanyang mga dokumento, at tinatanggap ng City Hall ang kanyang aplikasyon. Hindi tinatanong ng City Hall kung working visa, student visa, spouse visa o tourist visa ang hawak mo bago tanggapin ang marriage registration. Ano ang Kon-in Todoke? Ang Kon-in Todoke ay opisyal na aplikasyon para sa pagpaparehistro ng kasal sa Japan. Ito ang dokumentong isinusumiti sa City Hall upang maging legal ang kasal. Kapag tinanggap ito ng City Hall, opisyal na ang mag-asawa ang dalawang tao. Kinikilala na sila bilang legal na mag-asawa sa Japan. Hindi kinakailangan ng seremonya sa simbahan o hotel upang maging legal ang kasal. Ang mahalaga ay ang pagtanggap ng Kon-in Todoke ng City Hall. Mga dokumentong karaniwang kailangan. Para sa Japanese citizen, kosekitohon o family registry at valid ID. Para naman sa dayuhan, pasaporte, birth certificate, certificate of legal capacity to marry, affidavit of legal capacity to marry, Japanese translation ng mga dokumento, at residence information kung mayroon. Maaaring magkaiba ang requirements. Depende sa City Hall, kaya mahalagang magtanong muna sa City Hall kung saan balak magparehistro. Kailangan ba ng residence card? Hindi naman, dahil tourist visa holder ang dayuhan, kadalasan wala siyang residence card. Hindi ito hadlang sa pagpapakasal. Ang passport at entry stamp sa Japan ay karaniwang sapat upang patunayan ang legal na pananatili sa bansa. Kailangan ba ng dalawang witness? Oo. Sa Kon-in Todoke, kailangan ng dalawang witness na nasa legal na edad. Maaaring Japanese citizen o dayuhan. Hindi kinakailangang kamag-anak. Ang mahalaga ay personal nilang pinirmahan ang form. Maaari bang tanggihan ng City Hall dahil sa tourist visa lamang? Sa pangkalahatan, hindi sapat na dahilan ng tourist visa upang tanggihan ang kasal. Subalit, maaaring maantala o hindi tanggapin ang aplikasyon kung kulang ang dokumento.
Halimbawa, walang birth certificate, walang certificate of legal capacity, walang translation, mali ang impormasyon, at kapag hindi tugma ang pangalan, birthday at lugar ng kapanganakan sa iba't ibang dokumento. May duda sa tunay na relasyon. Bagamat sa City Hall ang tumatanggap ng kasal, maaaring magtanong sila kung may malinaw na problema sa dokumentasyon. Otomatiko bang makakakuha ng spouse visa pagkatapos ng kasal? Hindi po. Ito ang isa sa mga pinakamalaking maling akala. Ang kasal at visa ay dalawang magkaibang proseso. Maaaring kasal na kayo sa Japan, ngunit tourist visa pa rin ang hawak ng dayuhan. Kailangan pa rin magsumite ng hiwalay na aplikasyon sa immigration. Ano ang susunod na hakbang pagkatapos ng kasal? Pagkatapos maaprubahan ng kasal, kumuha ng marriage certificate, humingi ng konin to doke or jurisyo mesyo, maaaring acceptance certificate. Ito ang patunay na tinanggap ng City Hall ang kasal. Irehistro ang kasal sa sariling bansa. Halimbawa, para sa Pilipino, kailangang i-report ang kasal sa embahada o konsulado ng Pilipinas sa Japan upang ma-record din ito sa Pilipinas. Mag-apply ng spouse visa. Kung nais manirahan sa Japan bilang asawa ng Japanese national, dito magsisimulang suriin ng immigration ang katotohanan ng relasyon, mga litrato, communication records, financial capability, at living arrangements. Mga karaniwang dahilan ng problema sa immigration. Kahit legal ang kasal, maaaring magkaroon ng problema sa spouse visa kung kakakakilala pa lamang ng mag-asawa. Walang sapat na ebidensya ng relasyon. Magkakaiba ang impormasyon sa mga dokumento at hindi malinaw ang plano ng pagsasama. Kaya mahalagang maghanda ng sapat na dokumento bago mag-apply. Mga benepisyo ng legal na kasal sa Japan. Kapag legal ka ng kasal, kinikilala ng batas ng Japan ang relasyon. Maaaring mag-apply ng spouse visa. Maaaring magmana ng ari-arian ayon sa batas. Maaaring maging dependent sa ilang sitwasyon at nagiging mas madali ang ilang legal at administratibong proseso. Sa konklusyon, ang isang dayuhan na nasa Japan gamit lamang ang tourist visa ay maaaring legal na magpakasal sa City Hall ng Japan. Hindi hadlang ang pagiging tourist visa holder, basta't kumpleto ang mga dokumento at natutugunan ang lahat ng legal na requirements. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang pagpapakasal ay hindi otomatikong nagbibigay ng karapatang manirahan sa Japan. Kailangan pa ring dumaan sa hiwalay na proseso ng immigration para sa spouse visa o pagbabago ng status of residence. Sa madaling salita, oo, maaaring magpakasal sa Japan kahit tourist visa lamang ang hawak at hindi ito karaniwang dahilan upang tanggihan ng City Hall ang marriage registration. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. At sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.